no? Parang cellphone na maayos, na mukhang maayos yung screen pero paubos na pala yung baterya, hindi na siya nagkakarga. Yung mga ganun ba? Ganyan din ang tao. 6. God, my heart, renew my mind. Jesus, forever, you are my guide. Ako'y magiging ilaw sa sanlibutan. Magbibigay ng pag-asa sa bawat nilalang. God, my heart, renew my mind. Sa iyo lamang ang aking buhay. Ikaw ang hari, ikaw ang daan. Amen. Guard my heart and renew my mind. Okay, ngayong umaga ay sama-sama ulit tayo sa ating morning devotion. Good morning, good morning. Okay, tayo muna ay magpuri ng isang masayang awit. Tayo muna ay magpasalamat sa Diyos. Salamat sa Diyos pagkagising. Good morning, good morning. Pasalamat sa Diyos. And greetings sa lahat ng ating mga kaibigan inside and outside of our group chat. Sa bawat sandali ng bagong umaga. And of course, and hello kay Chairman Alejandro Dupra ng Santa Fe, San Marcelino, Zambales. And of course, and hello, very good morning kay classmate Samboy Bunyag or Nelson Bunyag, listening from Bataan yata, no? Bataan, Pampanga. Magandang umaga dyan. And of course, and hello kay Ma'am Rowena. Yan. One of the great legend ng Sanma. Pagkagising, ang pangalan mo'y itataas. Naalala ko nung nagkita tayo ni Bro Nelson dito sa Sanma. Pasyal ka ulit. At iba naman yung mapag-usapan natin, mga gawain para sa Panginoon. Huwag kayong alis. Ang title po ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga, July 1, 2026, Wednesday, ay kung ikaw ay pagod na, ang mensaheng ito ay para sa iyo. Hindi mo kailangan buhatin lahat na mag-isa. Dahil may pangako ang Diyos. Ang sabi niya, lumapit kayo sa akin, ayon sa Matthew 11:28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng mga napapagal, at kayo ay aking bibigyan ng kapahingahan. Ayan, Matthew 11:28. Sa Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Kasama si DJ Amortigin, ikalat na daing winning video. Amor, ida.
Alright, magandang umaga ulit. Tayo po ay magsimula na. Pwede namang i-rewind yan, kaya yung mga kaibigan natin ay balikan na lamang nila. Good morning. Ngayong umaga ay July 1. Ang bilis ng araw, ano? July 1, 2026. And our time now, we got 34 minutes past 5 o'clock in the morning. Okay, and yun. Sige, bumati muna tayo sa ating mga kaibigan. Magandang umaga kay Ma'am Maripas. And good morning din kay Ma'am Alma watching from USA. Okay, and greetings going out to Benchito Liam and kay magiging sikat na vlogger. Hindi, sikat na siya. Sisikatin pa natin si Wendar Ekla Tigarabanes. Marami yung ano yan. So pwede nyong i-follow din yan si Wendar at siguradong mag-iiwan siya ng bakas sa inyong mga page or profile. Okay, and of course, send hello kay Ma'am Cecilia, ang aming mentor sa chaplaincy. Blessed morning, purihin ang Panginoong Diyos at ang umagang ito, Pastor Marcelo. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am. Purihin ang Diyos kasi sabi nyo sa weekend lang. Ngayon ay nandito naman po kayo. And say hello kay Kuya Raul de Los Santos. Yan, magandang umaga po. Nandyan kayo sa, hindi ako nagkakamali, Antipolo. Tagal na rin tayong di nagkikita. Si Kuya Raul ay nagiging kababata ko yan sa pero mas panganay siya sa akin, siyempre. Sa Pangasinan, Malasiki, Tambak, Malasiki, Pangasinan. Okay, yung mga tiga Pangasinan na mga kaibigan natin, yan sila Ma'am Maripas, sila Ma'am Alma, mga laging nandyan. Okay, and also a blessed morning sa iyo, Pastor. July 1 there. Sa araw, dyan sa kanila, hindi pa pala Ma'am Caroline. Magandang umaga po. And of course, yung mga kaibigan natin nasa sa labas, pasok po kayo sa group chat. Huwag kayo masyadong mahiyain. Okay, ang atin pong pagbulay-bulayan sa umagang ito ay kung ikaw ay pagod na. Ang mensaheng ito ay para sa iyo. Ang verse po natin, multiple verse po yung pinagkunan natin dito. Ay ang pinaka main text po natin ay Matthew 11:28. Ayan. Matthew 11:28, kung meron po kayong Biblia, pwede niyo pong buksan. Ang sabi sa Matthew 11:28 to 30, lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha, at kayo'y aking bibigyan ng kapahingahan. Ang supporting verses po ay Awit 46 verse 10. Ang sabi ay, manahimik kayo at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Isaiah chapter 40 verse 31, ang sabi niya ay, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. At ganoon din sa Awit chapter 23 verse 2 and 3, pinapariwaran niya ang aking kaluluwa. At sa Panaghoy chapter 3 verse 22 to 23, bawat umaga ay sariwa sa kanyang mga habag. Okay, and welcome back to our program. Saying hello also kay Sir Jake Fernandez or Sir Rolando. Magandang umaga dyan po sa Calasiao, Pangasinan. And saying hello also kay Sir Rafi Joaquin. Good morning. Okay, so mga minamahal na kaibigan, yan po yung ating pagbulay-bulayan. Tayo po ay manalangin muna. Dakilang Diyos, maraming salamat muli Panginoon sa pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin
Maraming salamat o Diyos sa tulog na mahimbing, Panginoon. Maraming salamat sa mga kaibigan ko na nasa kabilang screen, Panginoon. Idampi mo ang iyong mapagpalang kamay sa kanila at nawa ay makamtan nila, Panginoon, ang kapayapaan, ang katuruan at ang pagkaing pang-espiritual sa araw na ito. Maraming salamat. Samahan mo kami sa aming pagbubulay-pulay. Sa aming pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ng Diyos. Okay, so wala na ba yung mga ibang mga darating pa yan mamaya. Okay, ito po ay napakagandang kung ikaw ay pagod na. Lahat po tayo ay marami pong mga nararanasang iba't iba o iba't ibang uri ng problema na dumarating sa buhay natin. Kaya't meron po tayong araw-araw na pagkaing espiritual upang magsilbing pagkain, vitamina ika nga. Meron tayong multivitamin sa ating kaluluwa. Dahil po tayo ay isinilang ng mga tao na mayroong kaluluwa. Ayan. Okay, magandang umaga rin ang magigiting na manggagawa ng Diyos. Nandyan po si Ma'am Zenny Bejerano, asawa ng aking kaibigan. Si Pastor Arnold Bejerano. Magandang umaga. May mga umagang hindi kailangan ng maraming salita. Ayun, naalala ko tuloy si Ma'am Cecilia bangay nung aming sharing nung nakaraan at makikita kami ulit sa Thursday online sa ginagawa po naming online sharing. Kasi doon grupo nasa Zoom. Tapos biglang magkakagrupo si Ma'am Ma'am Cecilia, isa sa mga mentor po namin yan. Napakaganda po yung sharing namin. So, alright, may mga pagkakataong walang kayang sabihin ang tao upang pagalingin ang sugat ng puso. So yung puso natin, hindi naman yung literal, yung kabuuan ng ating buhay, puso at buhay. May mga problema na kahit ilang payo ang marinig mo, ay nananatili pa rin yung bigat. No? Kahit isang katerbak o isang cabinet na payo, ay nandoon pa rin at mananatili pa rin ang bigat ng problema. Ngunit sa bawat pagsikat ng araw ay ipinapaalala ng Diyos na may bago siyang habag, bagong pag-asa at bagong lakas. Hindi ang sikat ng araw ang tunay na nagpapagaling. Di ba kailangan mong lumabas kasi magpainit ka. Magkakaroon ka ng vitamin D. Ang Diyos na lumalang ng araw ang siyang nagpapagaling. Amen? So, meron pa bang hihigit kaysa doon sa lumalang? Ito po, number 1 points o unang puntos. Ang Diyos ay nakakakita ng mga pagod na hindi nakikita ng tao. Alright? Maraming tao ang nakangiti sa labas, ngunit umiiyak sa loob. May mga taong tahimik ngunit pagod na. Hindi man ito makita ng tao, pero ito po ay nakikita ng Diyos. Okay, bago tayo magpatuloy, batiin ko muna ito at baka malampasan. Si Matet Iyas Bargamento watching from Mindanao. Okay, greetings din sa mga nasa labas na hindi kasi mag-a-appear dito yung kapag hindi nakapasok pero nakakarinig. Greetings sa lahat ng mga pastors, manggagawa ng Diyos at mga kaibigan all over the world. Siyempre, yung nandito sa Pilipinas, mga classmates sa Bible School, magandang umaga po sa inyo. Sa morning devotion group chats, okay, nandyan po yung mga prayer requests ng bawat isa. Nagbabatuhan, nagpapasahan. Amen. Ang sabi po sa Psalms 34 verse 18, ang Panginoon ay malapit sa mga may bagbag na puso. Ayan. The Lord is close doon sa mga mayroong tinatawag na low spirit.
No? Parang cellphone lang parang cellphone na maayos, na mukhang maayos yung screen pero paubos na pala yung baterya, hindi na siya nagkakarga. Yung mga ganun ba? Ganyan din ang tao. Maaring normal ang hitsura, ngunit ubos na pala ang kanyang lakas o energy sa loob. Ang pangalawang punto sa ating pinagbubulay-bulayan ay ang tunay na kapahingahan ay nasa presensya ng Diyos. Ito pong mundo natin ay nagsasabing magbakasyon ka muna. Mag-shopping ka. Maglibang ka. Ngunit sinasabi ni Jesus ay lumapit ka sa akin. Hindi sinabi ni Jesus na lumapit ka sa pera, lumapit ka sa tagumpay, lumapit ka sa entertainment, kundi lumapit ka sa akin dahil siya lamang ang nagbibigay ng tunay na kapayapaan. At narito ang pangatlo, minsan ang pagpapagaling ay nagsisimula sa katahimikan. Ito po yung laging itinuturo sa amin nila Ma'am Cecilia. Yung morning o yung meditation, you have to meditate, tahimik na panalangin, tahimik na pagbabasa ng Biblia, tahimik na pag-upo sa presensya ng Diyos. At doon ay unti-unting gumagaling ang puso. Hindi kailangang madaliin ang proseso. Pero ang Diyos ay gumagawa kahit sa tahimik. Actually, ang Diyos ay doon siya tumutugon sa mga tahimik na lugar kung saan natin siya kinakausap ng masinsinan. At ang pangapat, ang bawat umaga ay may bagong pagkakataon. Katulad ngayon, bagong umaga. Maaring mamaya ay marami na naman tayong patong-patong na problema na darating. Pero lagi nating isipin na ang Panginoon ay laging nariyan. May panibagong bukas. Diba? July 1 ngayon. So bukas, July 2, Thursday na naman. Panibagong episode ng buhay natin. Siya nga pala, nasa episode 62 na po tayo. Okay, and bago po tayo magpatuloy, just wanna greet Jing Blanquera. Panahon ngayon ng tagulan, no? Yan, sorry po. Jing Blanquera, and good morning Pastor, salamat po. Pakigreet ang anak ko sa Bulinaw, Pangasinan. Ayan, birthday po niya ngayon. Ayun, happy birthday sa anak ni Matet mula sa Bulinaw, Pangasinan. And of course, and hello kay ayan, ang aking mahal na hipag si Maricel Dagdag. And greetings din kay Joy and Manong Willie dyan sa Manaring, Nagilian, Isabela. And of course kay Kuya Maning, Kuya Marlin, si Pastor Maning pala, yung dalawang pastor at pastora. Sige, diretso ko na rin yung bate. Good morning na rin dyan sa lahat daw ng Cavaliers. Greetings mula kay Jing. Ma'am Jing Blanquera, good morning Pastor, at sa lahat ng Cavaliers ng NRSIT. Yan, NRSIT alumni. Okay, magandang umaga po sa inyo. Okay, so yan po. Greetings po sa lahat ng mga taga-riyan at nagikinig dyan. Yung puntos po natin, ang bawat umaga ay bagong pagkakataon. Alright? So every day is a new chapter of our life. Yung kahapon, gawin mo na lang na gawin mo na lang na naging lesson learned. Nangyari. Bakit ang daming message dito? Yan. Okay, tunog ng tunog yung aking Okay, tensya na. Ang bawat umaga ay bagong pagkakataon. Hindi mahalaga kung gaano kabigat ang kahapon. May bagong simula ang Diyos, may bagong awa, may bagong biyaya,
may bagong pag-asa at hindi nagtatapos ang mga kwento natin araw-araw hanggat nandito tayo sa lupa at hanggat tayo ay buhay o kaya'y hanggat hindi pa dumadating ang ating inaasahang Panginoon. Hanggat may umagang ibinibigay ang Diyos ay may layunin po siya sa buhay mo, sa buhay natin, sa buhay nating bawat isa sa atin. At ang panglimang puntos ay ang pinakamalaking pagpapagaling ay ang pagliligtas ni Jesus. Okay? Ang tunay na sugat ng tao ay hindi lamang emosyonal. Ito ay sugat ng kasalanan. Dahil araw-araw po tayong nagkakasala. Wala po tayong perpektong hindi natin alam. Dahil sa isip pa lang natin na ginagawa ay isang kasalanan na yun. No? Huwag po tayong maging self-righteous. Lagi po nating ikonsulta sa ating Diyos ang ating sarili. Dahil po tayo ay mga nagkukulang, nagkakasala. No? Wala pong perfecto sa atin. At ang tanging lunas dito ay ang Panginoong Jesucristo. We can never be perfect. Ang sabi nga noon ni Kristo, sige, ang walang kasalanan ay ang siyang unang bumato sa babaeng yan dahil natagpuan siyang nagkasala. Alam niyo po, wala po ni isang perpekto. Meron siguro, yung pangalan niya si Perpekto. Okay? Tanging ang Diyos, tanging ang Panginoong Jesucristo lamang. At kung dumating ang panahon na tayo ay haharap sa Kanya, yung isinuot nating na damit, si Jesus Christ po yun. Yun lang po ang titingnan ng Diyos. Para tayo ay maging karapat-dapat sa ating paglapit sa Diyos. Kung wala si Jesucristo, hindi po tayo kikilalanin ng Diyos. Kaya ang tanging lunas po ay ang Panginoong Jesucristo. Sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, ay binuksan niya ang daan upang tayo ay magkaroon ng kapatawaran, bagong buhay, at walang hanggang pag-asa. Ayon sa 1 Peter 2:24. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat ay pinagaling tayo. Yan, kung nagte-take note kayo, 1 Peter 2:24. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, sa kanyang mga latay, bawat palo sa kanya, ay pinapagaling naman tayo. Mga minamahal na kaibigan at mga kapatid, our time now we got 8 minutes before 6 o'clock. Paano naman po natin i-apply sa ating buhay ang ating mga narinig at ating mga napag-aralan? Kung pagod ka, lumapit ka sa ating Panginoong Jesus. Kung nalulungkot ka, lumapit ka sa ating Panginoong Jesus. Kung nawawalan ka ng pag-asa, lumapit ka sa ating Panginoong Jesus. Hindi kanya itataboy. Tatanggapin kanya at palalakasin kanya. Mga minamahal na kaibigan at kapatid, maaring hindi agad mawala ang lahat ng problema. Ngunit kapag kasama mo ang Diyos, hindi ka na maglalakad na mag-isa. May kasama ka na. Ang bawat pagsikat ng araw ay maaaring paalaala na ang Diyos ay tapat. Ang bawat pagsikat ng araw ay panibagong buhay. May bagong awa, may bagong pag-asa, may bagong simula, at higit sa lahat ay may tagapagligtas na nagmamahal sa iyo. Purihin ang Diyos at yan lang po kaiksi yung ating pagbubulay-bulay. No? Yung mga naghahanda papunta sa trabaho, yan pong mga iba ay naliligo. Minsan nga, sabi nga sa akin, yung cellphone daw niya nandoon sa taas ng toilet habang naliligo. Kaya purihin na po ang Panginoon. At least nabibigyan natin ng oras ang ating Panginoong Jesus. Our time now, we got more 7 minutes before 6 o'clock. Tayo po ay manalangin.
Maraming salamat o Diyos. Salamat sa panibagong umaga na iyong pinagkaloob sa amin. Salamat sapagkat ikaw ang nakakakita sa aming mga puso, sa aming mga pagod, sa aming mga luha at mga pasaning hindi nakikita ng iba. Turuan mo kaming lumapit sa aming Diyos, sa iyo Panginoon, upang matagpuan ang tunay na kapahingahan. Pagalingin mo ang aming mga puso, palakasin ang aming pananampalataya at tulungan kaming mamuhay sa iyong kapayapaan. Kung may nakikinig na hindi pa nakakilala, Panginoon, sa amin, Lord, hipuin mo ang kanyang puso. Buksan ang kanyang puso at isipan upang siya ay papasukin ang kanyang buhay sa iyo. Dakilang Panginoon, tanggapin namin ang biyaya mo sa oras na ito. Maraming salamat Panginoon sa iyong habag sa bawat isa sa amin. Pinupuri ka namin at pinasalamatan. Sa aking pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so yun lang po ang ating pagbubulay-bulay. Maikli lang po yung ating pagbubulay-bulay. Ayan, para hindi po tayo maabala sa mga ibang trabaho natin at makikita ulit tayo bukas. Tandaan po natin, kung ikaw ay pagod na, ay lumapit lang sa ating Panginoong Hesukristo. O hindi mo kailangan buhatin lahat ng mga pasanin. Ilapit natin sa Panginoon. Kaya ang sabi niya sa Matthew 11:28-30, lumapit kayo sa akin kayong lahat ng mga napapagod at nangapapagal, at kayo ay aking bibigyan ng kapahingahan. Amen? So, nandyan po yung mga supporting verse. Awit 46:10, Isaiah 40:31, and Awit 23:3 and Panaghoy 3:22-23. Purihin ang Diyos at pakishare. Don't forget to share and to follow. Meron din po tayo sa YouTube. Kaya po ay nakikinig sa Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Ako naman po ang inyong kaibigan, Pastor DJ Amor D. Thank you very much for listening. And keep on tuning. Thank you very much. Thank you and God bless. And good morning again. Alright, sige, pahabol na lang po. Hindi ko nabati si Pastor Manny Gadingan, Nantes dyan sa Itchage. And of course, ito may mga nakahabol, si the lovely couple, si Edgar at si Maria Faye. Magandang umaga po sa inyo. Tapos na po yung ating pagbubulay-bulay, pero baka naman makahabol yung greetings. Okay, maraming salamat po kay Sir Rolando at patuloy na pakikinig. Maraming salamat din kay Ma'am Cecilia Bangay. Salamat sa Diyos at salamat Pastor Masolo, and God bless po sa lahat. Ayan po ang message. Good morning, magandang umaga po. Of course kay Ma'am Sinaida, Pastor Arnold, Ma'am Maripas, Rafi, Ma'am Caroline, Sir Raul de los Santos, Benchenko, and Wendor. Good morning at sa lahat ng mga nakikinig at kay Nanay Lydia, Edna, dyan po sa Santo Tomas, Nagiliad, Isabela. Sa lahat po ng mga kaibigan natin na nakikinig outside of the GC. Good morning, good morning.